May namuong hinala sa isip niya na may seryosong dahilan kung bakit napaluwas sa Maynila ang ama. Bakit ba? Isang buwan na lang at semestral break na at uuwi na siya. May kabang umahon sa dibdib niya pero agad niyang pinalis. Hinayaan niyang mag-enjoy silang mag-ama sa pagkain. Patapos na si Felipe nang magsalita ito. Nananan siyang tinitigan siya. You're right, Jess. May sadya ako kaya ako narito. You're not sick, are you? Agap niya, nakaguhit ang noo. Hindi ka galing kanina sa heart center o kung saan mang ospital para patingnan ng puso mo? Tumawa si Felipe. I am in a pink of health, Iha. Tinitiyak ko sa'yo, but somehow tungkol sa puso kong iniluwas ko. Tumikhim ito at inabot ang table napkin at nagpahid ng bibig. Gusto kitang makausap bago ka umuwi sa katapusan ng buwan. Tungkol saan, Papa? She refused to meet his eyes. Tungkol sa puso nitong ipakikipag-usap sa kanya, natitiyak niyang hindi niya magugustuhan ang kasunod nitong sasabihin. Hindi ko alam kung saan at paano magsisimula, Iha. Easy, from the beginning. And please, ayoko ng suspense. Inubos niya ang mango shake. It's been a long time since your mother died, Iha. Carmela held her breath. She looked at her father unblinkingly. Ang namumuong hinala ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. 4 years and 3 months to be exact, Papa. Siya na ang nagpuno ng eksaktong bilang ng mga taon mula nang mamatay ang mama niya. Malungkot ang nag-iisa, Iha. Sooner or later mag-aasawa ka na rin. Umubo muna ito, clearing an imaginary lump in his throat. Tututol ka ba kung muli akong mag-aasawa, Jess? Sa wakas ay lumabas sa bibig ang nais nitong sabihin. Hindi siya gaanong nabigla. Somehow sa sulok ng isip at puso niya ay nararamdaman niyang iyon ang sasabihin ng papa niya. Kanino, Papa? Sa nakatatandang kapatid ni Adam, kay Elaine. Kilala mo siya, hindi ba? Pilit niyang nililinaw sa isip ang babaeng sinasabi ng ama. Kilala niya si Elaine. Itong nagmamay-ari ng di kalakihang asyenda na ang naghahati sa asyenda nila ay ang ilog. May mga ilang pagkakataong nagkatagpo na sila ni Elaine Martinez noong nasa high school siya. Karaniwan na sa mga town affair. Si Elaine Martinez ay principal ng public elementary school sa bayan nila. Isang matandang dalaga at nakagawian ng tawaging Ma'am Elaine. Hindi ko alam na may kapatid si Ma'am Elaine. Komento niya. Gumitaw sa isip ang gwapong mukha ni Adam. At muli may tila pilantik siyang nadama sa dibdib niya na napahugot siya ng hininga. She quickly dismissed the feelings though. Itinuon niya ang atensyon sa sinasabi ng ama. May kapirasong lupa sa Laguna ang tiyahin ni Elaine, Iha. Malayong kamag-anak ng ina niya. Doon naglagi si Adam. Bakit hindi ko man lang nakita sa atin kahit minsan ang kapatid na ito ni Ma'am Elaine? She asked curiously. You and Gino were busy with each other. Felipe teased. She made a face. Nag-break na kami ni Gino, Papa. Alam mo yan. Felipe did a meaningless shrug. Sa Laguna ipinanganak, nagkaisip at nag-aral si Adam, Jess. Nagtapos siya ng agrikultura sa UPLB. Kapag libre ay umuuwi siya sa kanila at tinutulungan si Elaine sa mga gawain sa asyenda. Noong mamatay ang matandang Martinez nitong nakalipas na kulang 2 taon, ay 6 na buwan na sa asyenda si Adam bago muling lumuwas dito at bumalik sa Los Baños. Natatandaan niyang hindi siya nakasama sa papa niya sa pagtungo sa kabilang asyenda upang makiramay sa pagkamatay ng ama ni Ma'am Elaine dahil may trangkaso siya. Semestral break iyon at sandali lang ang bakasyon. Nang makarecover sa trangkaso ay panahon na rin ng enrollment kaya agad din siyang nagbalik sa Maynila. Mula nang mamatay ang ama ng magkapatid ay hinihikayat na ni Elaine si Adam na pangasiwaan ang lupain nila dahil bukod sa pagiging maestra ay hindi naman kayang gampanan ni Elaine ang mga gawain sa bukid. Felipe paused for a moment. Then, katunayan, Iha, pinakiusapan ko rin si Adam na tulungan ako sa asyenda. Sa malimit kong pakikipag-usap sa kanya ay nagka-interes ako sa makabagong mga pamamaraan niya sa pagtatanim. Matamang tinitigan ni Carmela ang ama. Sa nakalipas na 3 taon niya sa kolehiyo ay maraming nagbago sa asyenda na hindi niya nalaman. 47 na si Felipe at magandang lalaki. Higit itong batang tingnan sa edad nito.
Dahil alaga sa katawan at banat sa trabaho sa kabila ng may mga tao itong nangangasiwa sa Hacienda Martinez. Si Elaine, sa tansya niya bata lamang sa papa niya ng marahil 1 o 2 taon. Sa pagkakaalam niya ay tumanda na itong dalaga sa pagtuturo hanggang sa ma-promote bilang principal. Hindi na niya matandaan kung kailan. Kinalakhan na niyang si Elaine ng principal sa paaralang elementarya sa Kabayanan. Ang isip niya'y muling nagtungo kay Adam. Napakalaki ng agwat ng edad ng magkapatid. Bagaman tulad ng papa niya ay batang tingnan si Elaine. Mapagkakamalang 30 lang mahigit. Maganda at kagalang-galang. Natitiyak niyang maraming nanliligaw rito. Nakapagtatakang hindi ito nakapag-asawa noong kabataan. Natitiyak kong magkakasundo kayo ni Elaine, iha. Dahil mabait siya at mahusay makisama. Untag ni Felipe sa pananahimik niya. Bahagyang tumango si Carmela. Sa dibdib niya ay may umahong paninibugho. Buong buhay niya ay kanya lahat ang buong atensyon ng mga magulang. At nang mabiyudong ama ay nadoble ang atensyong ipinagkaloob sa kanya ni Felipe, na sinisikap takpan ng maagang pagkawala ng mama ni Carmela. Ngayon ay napakasakit isiping may makakahati siya sa pagtingin ng ama. At siyak na hindi lang makakahati, dahil mas mauukol na kay Elaine ang kalakhang bahagi ng panahon ni Felipe. Pero hindi naman siguro tamang maging makasarili siya. After all, kailangan ng ama niya ng makakasama sa pagtanda nito, lalo at nasa Maynila siya. Tama ito nang sabihing sa malaon at madali ay mag-aasawa siya at iiwan din ito. Tears stung her eyes, her throat constricted. Kinuha niya ang table napkin sa mesa at walang pakialam na dinampian ng mga mata sa mga luhang hindi niya gustong bumagsak. Jess, honey. Nag-aalalang usal ni Felipe. Inabot ang kamay niya at pinisil iyon. I am all right, Papa. It is just emotion. Ani at suminghot. Hindi ko naman naisadlangan ng kaligayahan mo. All my life, wala akong ginustong hindi mo ibinigay. Sinikap niyang ngumiti sa kabila ng pagsisikip ng dibdib niya. Isa bang malaking kasalan ang magaganap? Nakahinga ng maluwag si Felipe at sumandal. This is Elaine's first wedding, iha. I guess I owe her that. And besides, inaasahan ng mga tauhan sa 2 asyendang isang malaking kasalan. Tumango siya. So, when is the grand day? Hindi mapasubalian ang kaligayahang gumuhit sa anyo at tinig ni Felipe nang muling magsalita. Natutuwa na rin siya para dito. 10 weeks from now, matatanda na kami para patagalin pang preparasyon para sa kasal. At tamang-tama, nasa atin ka na dahil bakasyon mo. Ikaw ang maid of honor at si Adam ang best man. Ang pagdaramdam ay tuluyang naglaho at nahalinhina ng antisipasyon. Ang anyo ni Adam ay muling gumuhit sa isipan niya. Lihim siyang napangiti. Kung meron mang konsolasyon siyang nadarama, ay ang katiyakang magkikita silang muli nito. Sinisikap niyang iguhit sa isipan ang magiging anyo nito sa isang formal na kasuotan. Would he be just as nice? She wasn't even aware that she had that dreamy look on her face. Hindi rin niya na po nang nakatitig ng husto si Felipe sa kanya. 4 na linggo pa bago matapos ang semester. Kung maaari lang niyang hilain ang mga araw para makauwi na siya. Alam niyang maagang uuwi si Adam. Is it a long distance call? Ang papa ko ba? Tanong ni Carmela sa isa sa mga empleyado sa dormitoryo nang sabihin nitong may tawag siya. Mamayang hapon nang uwi niya sa Mindanao at nakahanda ng mga gamit niya. Umiling ang babae. Adam Martinez daw. Muntik na siyang mapasinghap ng malakas. Mabilis na dinampot niya ang telepono sa ibabaw ng counter. She took a deep breath and said to the phone throatily, "Hello?" Carmela, this is Adam Martinez. Wika ng baritonong tinig mula sa kabilang dulo ng linya. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot dahil agad nitong sinundan ng sinabi. Susunduin kita ng 4:00 dyan sa dormitoryo at sabay tayong uuwi sa Pilares. Inaasahan kong nakagaya ka ng pagdating ko. At bago pa man lang siya makausal ng isang salita ay nawala na ito sa linya. Speechless, nakatitig siya sa receiver na tila natutulala. Hey, may problema ba? She blinked. Napatingin siya sa empleyado at pagkatapos ay ibinalik sa cradle nito ang telepono. Wala. Why? The man wasn't just rude but arrogant. Nagpupuyos niyang saloobin habang pumapanhik siya pabalik sa sarili niyang silid sa itaas. Gayunman sa kabila ng inis ay may kakaibang kasiyahan siyang nadarama.
Susunduin siya nito at sabay silang uuwi sa Pilares. Magkakatabi sila sa eroplano ng 1 oras at kalahati. Well, if only for that, she forgave his rudeness. 10 minutos bago mag-alas 4 ay nasa ibaba na siya sa reception. Ni hindi pa man lang nagiinit ang likod niya sa sandalan ay natanaw na niyang pagparada ng isang pick-up truck sa harap ng dormitoryo. Napatayo siya at napasilip sa malalaking jalousies. It was a brand new bloody red Nissan Pathfinder. Pagpasok ni Adam sa reception ay agad niya itong sinalubong ng ngiti. He ignored her smile. Sa halip ay sinuyod siya ng tingin. Navy blue spandex jeans ang suot ni Carmela, na humahapit sa bawat linya at kurbada ng katawan niya, at puting tube blouse na pinaibabawan lang niya ng short sleeve knitted bolero na kakulay ng jeans niya. Sa mga paa niya ay 2 pulgada ang taas ng heels ng sandals na ang mga straps ay pinagsamang puti at asul. Kung hindi nagkakamali si Carmela, ay disgust ang nakikita niya sa mga mata nito matapos hagurin ng tingin ang suot niya. Pagkuway dinampot ang di kalakihang maletang nasa paanan niya. Let's go. Sa mabilis na mga hakbang ay hinabol niya ito. Why? Hello to you, too? Sandali itong napahinto sa paglakad at tinitigan siya. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang mga hakbang patungo sa sasakyan. Ipinasok nito sa passenger seat sa likuran ng maleta niya. Pagkatapos ay binuksan nitong pinto ng pick-up sa passenger side. Obviously para papasukin siya. Carmela rolled her eyes and muttered drearily. Thanks. Bagong-bago ang sasakyan. Nalalanghap pa niya ang amoy ng mabangong leather. Hindi pa natatanggal ang clear plastic na nakabalot sa headrest at sa mga upuan sa likurang bahagi ng upuan. Sa loob ng ilang segundo'y lihim niyang pinagmasdan si Adam. He had a handsome but stubborn profile. Nangingitim ang bahagi ng panga nito sa mga bagong tubong balbas. At ang nangungusap nitong mga matay dapat na laging nakatitig sa kanya ng puno ng paghanga, instead of flickering over at her with disdain. She was certain Adam wouldn't start a simple conversation, so she found herself content to lean her head back on the fine leather upholstery. The brand new truck had a good stereo system. Ang musikang nanggagaling sa CD ay classic jazz. It seemed to blanket her in a shroud of comfort and lethargy, so she closed her eyes. Marahil ay nakatulog siya dahil bahagya pa siyang nagulat ng maramdaman ng pag-uga ng sasakyan at ang ingay na ginawa niyon. What happened? Where are we? Confused, she looked around her. Nanlaki ang mga mata niya nang matantong kasalukuyang ipinapanhik ni Adam sa barkong 4-wheel drive at ang ingay ng makapal na bakal ang nagpagising sa kanya. Magbabarko tayo? She asked in surprise. Do you have anything against sea travel? Mahihiluhin ka ba? Mula sa pagtingin sa mga taong kasalukuyang pumapanhik sa adamyo ng super ferry, ay ibinalik niya ang tingin dito. Hindi ko inaasahang magbabarko tayo. You never told me. May kinuha na akong ticket para sa flight ngayong hapon. Maire-refund mo yan. Kung hindi naman ay baka magamit mo sa pagbabalik mo. Siguro'y obvious na kailangan nating magbarko dahil sa sasakyan ko. Pinatay nito ang engine at hinugot ang susi mula sa ignition at lumabas. Binuksan nitong likurang upuan at kinuhang maleta niya at ang backpack nito. Isinabit ni Carmela ang shoulder bag sa balikat at mabilis na bumaba bago pa ito makaikot sa tabi niya. Adam locked the doors through remote control. Alam ba ni Papa na magkasabay tayo? It was your father's idea that we travel together. He said really. Isinabit nito sa balikat ang backpack at binitbit ang maleta niya sa kaliwang kamay. Ang libreng kamay nito'y inihawak sa likod ng siko niya at inalalayan siya papasok sa loob ng barko. Iisang cabin lang ang nakuha ko. Huli na ngang itinawag ng papa mong isabay kita at wala na ring available na cabin dahil summer break. Maraming pasaherong nagsisiuwian. May pakiramdam siyang napilitan lang si Adam na sumunod sa ama. Ibig mong sabihin ay magkasama tayo sa iisang cabin? He gazed down at her. There was a good deal of hostility in his eyes. Kung ipinagkatiwala ka sa akin ng papa mo, ibig sabihin ay wala kang dapat ipag-alala sa akin. At pandalawahan ang cabin na nakuha ko. She wasn't really worried that they would share a cabin. If truth be told, she was more than pleased. 2 araw at 2 gabi silang magkakasama. Carmela, how lucky can you get? It isn't every day that you shared cabin with the greatest crush of your life. She grinned. Nahusto namang napadaan sila sa grupo ng mga crew na nagsasampa ng mga cargo sa barko. Nagsipulan ng ilan sa mga ito nang magdaan sila. Humigpit ang pagkakahawak ni Adam sa braso niya.
Nakuha mo pang ngitian ng mga lalaking yun? He snapped. Nagkataong gahol tayo sa oras. Kung hindi ay papapalitan ko sa'yo yung suot mo. He's 6 foot to her 5'4". Their height difference was enough intimidations already. But she would not allow his hostility to scare her. Adam, mabuntong hiningang sabi niya. Baliwala sa akin ang mga pagsipol nila. Hindi nila ako binabastos, humahanga lang naman. And conceit aside, sanay na ako roon. Besides, wala akong nakikitang masama sa suot ko. Niyuko niya ang sarili. Talagang pinili niya ang attire na yon pagkatapos niyang malamang susunduin siya nito. At sabay silang uuwi. Alam niyang maganda at nice siya sa napili niyang isuot. Pero siguro'y manhid at bulagan lalaking ito. That nylon jeans left nothing to a man's imagination, Carmela. Spandex, she corrected, her eyes rolling heavenward. Plano kong mag-eroplano. Hindi ko kasalanang idadaan mo ko sa mga kargador na yon. Basta mo nalang ibinagsak ang telepono kaninang umaga. He clenched his jaw. Hindi na kumibo. My goodness. Ang crush ba niya'y super conservative at tao sa una? Sa itsura nito'y natitiyak niyang nagbilang ito ng girlfriends. She wondered if those girlfriends were descendants of Maria Clara. Sa di kalakihang cabin ay may bunk bed na puti ang bedsheets at tig-isang unan. Ito na lang ang natitirang bakante. Wika nito na binibigyang katwiran ng kaliitan ng cabin. Ikaw sa itaas at ako sa ibaba. Wika ni Adam at ibinaba sa taas ng bunk ang maleta niya at inihagis sa ilalim ang backpack nito. The meals are free, kasama sa bayad. Kung nagugutom kay dumiretso ka na lang sa private dining room. Pagkasabi niyo ay humakbang ito patungo sa pinto nang biglang may maalala. He made an doubt face and pointed at her. If you dare come out wearing the same dress, I'll track you back here and chain you to the bank post. You wouldn't dare. He grinned. Don't put me to the test, sweetheart. Ang makasabay ka sa biyaheng ito'y hindi kasama sa plano ko. At wala akong balak na makipag-away sa mga lalaking mambabasto sa'yo dahil lang dyan sa suot mo. Nang makalabas ito ng pinto, Carmela made a face. Pagkatapos ay padabog na naupo siya sa gilid ng ibabang katre. Nagbuntong hininga at nagmuni-muni. She knew Adam meant what he said. She decided to change her dress. A wrap-around skirt with batik prints and blouse. Pagkatapos ay pumanhik sa itaas ng bank at sinikap mag-concentrate sa paperback na dala. Hindi niya namalayang nakatulog siya. Nang magising siya'y naglalayag na sila. Nararamdaman niya ang galaw ng barko at nakikita niyang madilim ang labas ng porthole. It was 10:30. Nagsisimula na siyang makadama ng gutom. Pero hindi niya gustong lumabas mag-isa patungo sa dining room para kumain. Damn Adam, kung alam lang niyang magbabarko sila'y naghanda sana siya ng babaunin. At mula kaninang lumabas ito'y hindi pa rin ito bumabalik. O baka naman nagbalik na't hindi lang niya namalayan dahil tulog siya. Sa kanya na po na ang puting kumot na nakatakip mula sa bewang niya pababa. So pumasok muli si Adam sa cabin. Did he watch her sleep? Nalilis ba ang palda niya kaya siya kinumutan nito? She blushed at that thought. Bumaba siya mula sa itaas ng bank. Inayos niya ang sarili mula sa maliit na salamin. At pagkatapos ay lumabas. Tahimik sa koridor. Malamang na nasa kanya-kanyang cabin ng mga pasahero. Ganoon ding tiyak ang mga nasa public deck. She sighed. Kinalimutan ng gutom at binaybay ang daan patungo sa upper deck. Agad siyang sinalubong ng malamig at malakas na hangin at ingay ng tubig sa ibaba ng barko. Patungo siya sa railings nang mapunang sa dulo niya na isang lounger ang nakita niya at ang naroroon ay ang pamilyar na bulto ni Adam. Suddenly she felt a certain thrill. Her heart beat with anticipation. Humakbang siya patungo rito. Nakapikit ito at nakaunan sa dalawang braso. I know you're awake, Adam. He let out an exasperated sigh and opened his eyes. What do you want, kid? Kid? Adam, I'm 20. She stopped in mid-sentence when she saw his dark eyes regarding her. All right, 19. From where I am lounging, that's a kid. Why are we talking about age? Hindi ka naman ganun katanda 26. Ancient. Well, I like older men. Inililipad ng hangin ang palda niya. Ang wrap-around na palda niya ay inililipad ng hangin at nahantad ang hindi dapat mahantad. Bahagya lang niyang pinigil ang itaas ng ugpungan. He met her eyes. His were suddenly darker. You don't want this kind of conversation, Carmela. Bakit mo ako kinumutan? Hindi ba dapat na magpasalamat ka kaysa itanong yan? Tulad ba ngayon? Lumilis din ang palda ko kaninang natutulog ako?
Ipinahihiwatig mo bang sinilipan kita? Her smile was provocative. Did you? Go back to the cabin, Carmela. His tone suddenly gone quiet. And stop flirting. I don't go for little girls. She stood there glaring at him. May damdaming naglalanda sa katawan niya. Tila ahas na nililingkis siya. Damdaming hindi niya maunawaan at wala siyang kakayahang kontrolin. Adam excited her. He had the allure of the unknown. Adam muttered something unintelligible. Don't just stand there like an idiot, Carmela. Bumalik ka na sa cabin mo. She blinked, startled at his insult. Pride hurt. She turned and hurried back to the cabin.